Dahil nga may nag-viral na isang OFW na hindi pinayagang makapasok sa OFW Lounge dahil nga galing siya sa ibang bansa, dahil ang pinapayagan lang daw na makapasok ay yung mga paalis sa Pilipinas papunta sa abroad. Eto, may banat na naman si ate na siya yung dati nag-real talk sa OWA na nag-aanunsyo sila pero iba sa realidad. Nakita nyo na ba tong video ni Kuya sa isang Grab na nakasakay sa kanya yung isang OFW na umuwi ng Pilipinas galing ibang bansa sa NAIA Terminal 1. So gusto niya sanang pumasok doon sa tambayan ng mga OFW, yung sinasabi nilang free ang pagkain, free kape, free lugaw, unlimited pagkain, pahinga kasi para daw talaga yon sa OFW. So far sa Terminal 3 may nag-comments okay naman daw doon. Pero sa Terminal 1, si ate hindi pinapasok yung galing siya sa ibang bansa, pauwi siya ng Pilipinas. Kasi ang pwede lang daw pumasok doon is yun lang daw ang OFW na pabalik sa ibang bansa. Kahit nakiusap pa si ate na gusto niyang pumasok, kay inom lang siya ng gamot, hingi lang daw siya ng tubig, di daw talaga siya pinapapasok. Kasi yun daw talaga yung role nila na hindi daw pwede yung OFW na galing ibang bansa. Ang pwede lang daw yung OFW na pabalik sa ibang bansa at dapat may boarding pass. Ay, nakakaluka. Akala ko ba OFW? Bakit kailangan pa yung papunta pa lang yung pwede pumasok at pwede kumain, pwede magpahinga? Akala ko ba ginawa yung mga proyekto na yan para sa OFW? Anong akala nyo sa galing sa ibang bansa, sa amin pag uwi kami ng Pilipinas, milyonarya kami, marami kaming pera, kaya hindi kami pwede kumain dyan sa libre na para sa OFW na yan? Ayan na naman yung mga propaganda nyo, maganda lang talaga yan sa una. Nung una hindi naman ganyan eh. Nung tumagal, umabot ng ilang buwan, wala na, nagkaluko-luko na. Pero so far naman daw, sa Terminal 3, okay naman daw. Pwede naman daw makapasok yung papunta pa lang sa ibang bansa at yung pabalik ng Pilipinas. Bakit nag-iba na naman yung role ngayon? Sa sunod yan, wala yan. Dekorasyon na lang talaga yan. Kakaluka naman, kawawa si ate kasi nga pagod na pagod siya yung biyahe niya kasi alam naman natin pag galing tayo ibang bansa tapos uwi tayo ng probinsya natin, yung flight natin hindi agad-agad kasi kadalasan makarating tayo sa Manila sa NAIA gabi na, so yung flight pa probinsya is umaga na talaga. Pero bakit hindi tayo pwedeng magpahinga? OFW naman tayo, kahit kakain lang tayo ng lugaw doon, sayang din, libre din yon. Kasi kung kakain ka ng lugaw sa labas, mahal din. O hindi pwede si ate kasi galing siya ibang bansa. Akala nila milyonarya si ate. Diba? Nakakaluka. Ano ba yung mga proyekto ngayon? Yung mga project o yung mga propaganda ngayon para sa OFW? Pang display na lang talaga. Maganda lang sa una. Pero pag natagalan na, wala na. So ayan si ate, kinuwento niya doon sa driver na nakaiusap lang siya na baka daw pwede pumasok kahit hingi lang siya ng tubig kasi nga inom siya ng gamot. Binigyan naman daw siya ng tubig pero nandun lang siya sa may pinto, hindi siya talaga nakapasok kasi hindi nga lang daw talaga pwede kasi ang pwede yung papunta lang daw sa ibang bansa na may boarding pass. Si ate galing nga si ate sa ibang bansa pauwi ng probinsya, hindi pwede pumasok. Ay, nakakaloka. Ayan si ate nagtampo kasi nandun lang talaga siya sa labas. Binigyan naman siya ng tubig pero doon lang siya sa labas. Yung isang staff pa daw doon, nakababayan niya, nakiusap pa daw na baka pwede kasi kawawa naman si ate, pagod na pagod galing ibang bansa. Tapos yung flight niya is ano pa, anong oras pa. 'Di ba? Alam naman natin na delay yung flight natin pag galing tayo ibang bansa, uwi tayong probinsya, hindi agad-agad. Kasi kadalasan nung umuwi ako, pagdating ko na ibang bansa alas 8 ng gabi, yung flight ko umaga pa. So nakakapagod talaga, no? Kailangan mo pang mag check-in sa hotel or saan ka matulog kung may kamag-anak mo or hindi, kung gusto mo makatipid, doon ka lang talaga sa airport matutulog, magpahinga ka doon sa may upuan tapos pikit ka. 'Di ba? Nakakaluka. Ano ba nangyari? Bakit ang ganda naman nung una na ito ginawa to, libre to, anli kape, anli lugaw, anli ano. Alam niyo na yun kung ano yung sinasabi ko, yung tambayan ng mga OFW na propaganda ng OWA. Hoy, ayusin niyo naman yung serbisyo ninyo. Ay, ano ba yan? Bakit pinipili? Diyos ko ba naman? Nag-iba na naman yung role. Dati welcome lahat. Ngayon, pinipili na naman. Baka sunod niyan, wala na talaga. Display na lang. Ano nangyari? Eto yung video na tinutukoy niya.
Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, idinisenyo ang lounge na maging accessible para sa mga paalis at parating na OFW. Idinisenyo ang lounge na maging accessible para sa mga paalis at parating na OFW. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, idinisenyo ang lounge na maging accessible para sa mga paalis at parating na OFW. OFW dyan sa Terminal 1? Oo. Hindi ba pwede yun sa ano? Sabi nila, malinaw na malinaw sa video nila na para sa lahat. Yung mga pauwi na kaninang dating dito sa Pilipinas na mga walang biyahe papuntang probinsya, welcome na welcome. Oo. Lumapit ako sa kanila. Anong ginawa? Hindi daw pwede. Para lang daw yun sa mga paalis. Hindi ka pinapasok? Hindi. Nandun lang ako sa yung sa upuan. Grabe, OFW mismo, Lods. Oh, kakauwi lang ni ma'am. Nagmakaawa pa ako. Iinom ako ng gamot. Humingi ako ng konting tubig. Oo. Binigyan naman ako. OFW? Gusto pumasok sa OFW lunch kasi nagpa-umaga siya kasi wala nang biyahe sa kanila. Pabikol kasi si ma'am, tapos hindi pinapasok sa loob. Isipin mo yan, OFW Hindi ka. mo naman masisisi yung mga staff kasi sumusunod lang sila sa utos. Hindi, ano nga yan, di ba? Parang tambayan ng mga OFW na galing ibang bansa na magano. As in bawal. Tapos, hindi ka pa papapasukin sa loob kung wala kang boarding pass. Ibig sabihin, pabalik lang talaga siya. Balik lang. Hindi siya. So, paano kami mga OFW? Mapera kami? Galing ibang bansa? Diyos ko, nakakadismaya talaga. Kasi boarding pass ang hinahanap eh. Ibig sabihin, pabalik lang. Grabe, no? Ay, Diyos ko. Nakakasama na loob. Isipin mo, isang kang OFW. Hindi naman kami. Oo nga. Guyat, pagod. Gusto mo magpahinga dahil nagpapaumaga ka nga. Maawa na nga yung isang staff na Bicolano rin. Oo. Kasi kawawa naman ika. Pagod sa biyahe, gusto magpahinga. Hindi daw talaga pwede kasi yun ang protocol nila. Diyos ko, Lord. Terrible. Ang gobyerno ng Pilipinas. Grabe, no? Isipin mo yun. Ibig sabihin kanina ka ba yung... Kasi alas 10 ka. 9:30. Nasa labas ka na. Hindi, alas 10 ka na. Nandiyan na ako. Alas 10 ka, di ba nag-chat sa akin na pwede dito na ako sa airport. Nandiyan na ako. Ibig sabihin sa labas ka lang, nakaupo ka na sa semento. Hindi naman, may upuan doon sa tapat. May upuan lang doon. Upuan. Pero doon sa pinaka-OFW lounge, bawal talaga. Bawal. Akala ko, yung parating at saka palabas. Yun ang malinaw na malinaw sa Oo upload nga. nila. Bago lang yan eh. Bagong bukas lang yan. Bagong bukas lang sa Terminal 1 nga. 3 days pa lang yung kabubukas kasi nga ni-renovate yan eh. Oo. So ako naman, kampante kasi sabi ko, okay lang kasi wala namang biyahe. Alam nga yung oras ang dating ko eh, may OFW lounge naman. Tapos gano'n ang sistema, bastos. Buti pa nag-hotel ka na lang, nakapagpahinga ka na lang sana. Doon ka na lang sana sa may yung tabi, yung sa tawag nito. Hinayang naman ako sa pera kasi ang daming gastos. Sabagay. Gastusin sana. Hindi, kung mga 6 hours, magkano lang naman sana. naman ako. OFW dyan sa Terminal 1? Oo. Hindi ba pwede yun sa Sabi nila, malinaw na malinaw sa video nila na para sa lahat. Yung mga pauwi na kaninang dating dito sa Pilipinas na mga walang biyahe papuntang probinsya, welcome na welcome. Oo. Lumapit ako sa kanila. Anong ginawa? Hindi daw pwede. Para lang daw yun sa mga paalis. Hindi ka pinapasok? Hindi. Nandun lang ako sa yung sa upuan. Grabe, OFW mismo, Lods. Oh, kakauwi lang ni ma'am. Nagmakaawa pa ako. Iinom ako ng gamot. Humingi ako ng konting tubig. Oo. Binigyan naman ako. OFW? Gusto pumasok sa OFW lunch kasi nagpa-umaga siya kasi wala nang biyahe sa kanila. Pabikol kasi si ma'am, tapos hindi pinapasok sa loob. Isipin mo yan, OFW Hindi mo ka. naman masisisi yung mga staff kasi sumusunod lang sila sa utos. Hindi, nga yan, di ba? Parang tambayan ng mga OFW na galing ibang bansa na magano. As in bawal. Tapos, hindi ka pa papapasukin sa loob kung wala kang boarding pass. Ibig sabihin, pabalik lang talaga siya. Balik lang. Hindi siya. So, paano kami mga OFW? Mapera kami? Galing ibang bansa? Diyos ko, nakakadismaya talaga. Kasi boarding pass ang hinahanap eh. Ibig sabihin, pabalik lang. Grabe, no? Ay, Diyos ko. Nakakasama na loob.
isipin mo, isang kang OFW. Hindi naman kami. Oo nga. Guyat, pagod. Gusto mo magpahinga dahil nagpapaumaga ka nga. Maawa na nga yung isang staff na Bicolano rin. Oo. Kasi kawawa naman ika. Pagod sa biyahe, gusto magpahinga. Eh, hindi daw talaga pwede kasi yun ang protocol nila. Terrible. Ang gobyerno ng Pilipinas. Grabe no, isipin mo yun. Kanina, ibig sabihin kanina ka ba yung... Kasi alas 10 ka. 9:30. Nasa labas ka na. Ay, di, alas 10 ka na. Alas 10 ka, di ba nag-chat sa akin na ano, pwede dito na ako sa airport. Nandiyan na ako. Ibig sabihin sa labas ka, nakaupo ka na sa semento. Hindi naman, may upuan doon sa tapat. Ah, may upuan lang doon. Upuan. Pero doon sa pinaka-OFW lounge, bawal talaga. Bawal. Akala ko, ano, yung parating at saka palabas. Yun ang malinaw na malinaw sa Oo nga. nila. Bago lang yan eh. Bukas lang yan. Bagong Parang bukas lang sa Terminal 1 nga. 3 days pa lang yung kabubukas kasi nga ni-renovate yan eh. Oo. So ako naman, kampante kasi sabi ko, okay lang kasi wala namang biyahe. Alam nga yung oras ang dating ko eh, may OFW lounge naman. Tapos gano'n ang sistema, bastos. Buti pa nag-hotel ka na lang, nakapagpahinga ka na lang sana. Doon ka na lang sana sa may ano, yung tabi, yung sa... Tawag nito? Hinayang naman ako sir sa pera kasi ang daming gastos. Sabagay. Gastos yun sa... Hindi, kung mga 6 hours, magkano lang naman sana. naman ako. Ito naman yung video na nireal talk niya ang OWA dahil nga yung anunsyo nila na hindi naman totoo. So ngayon, under sa bagong expanded solo parents law, yung pinag-iwanan nyo sa anak nyo, considered yun na solo parents. Tama ba mo? O, hindi ka alam yun. Hindi po. So ngayon, alam nyo na. Alam na. So, sabihan nyo yung mga pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo. Okay, hindi totoo na kunwari pinag-iwanan nyo asawa nyo. Asawa nyo. Wala ang asawa. Teka muna. Asawa nyo nga. Hindi, wala. Oo nga, example nga lang. O sige, wala na kayong asawa. Sabihin. Yes! Walang asawa. Wala. Iwan nyo yan sa kapatid nyo or ano. Considered silang solo parents. Naiintindihan nyo na. Opo. O, taas ang kamay ng mga nakaintindi. O, kayo lang dito. May matatanggap buwan-buwan ang pinag-iwanan ninyo ng anak ninyo basta mag-rehistro sila sa LGU, hanapin ang social worker doon. Okay? Opo. O, text nyo na yan ngayon. Naka-record na po. Yes, ang text yung jowa nyo. Naka-record na. Balik kami sa picture taking. Shout out ako sa OWA. Ano naman tong pinagkakalat nyong fake news, ha? Yung ang sabi nyo, yung mga OFW na may mga anak na pinag-iwan doon sa Pinas, yung pinag-iwanan ng mga anak ay consider as a solo parent. Yun talaga yung sinabi nyo sa interview nyo. Tapos, ang sabi nyo pa, pumunta lang sa LGU, sa social worker, para magsabi doon na nag-iwan mo yung anak ng isang OFW nasa sayo, pa-considered ka as solo parent. Tapos, nung pumunta doon, yung pinag-iwanan ko ng anak ko kasi nagtanong, curious kung totoo ba, di ba? Eh kasi kung totoo, di sayang din naman, kaysa naman nakawin lang ng mga buhaya dyan, di ba? Kaya pumunta doon yung pinag-iwanan ko ng anak ko, nagtanong, alam nyo kung anong sagot, ha? Ang sabi lang naman, hindi considered a solo parent yung pinag-iniwan ng anak na OFW kasi nga bawal nga daw doon yung OFW yung magulang. Ano ba naman? Kaya nga pumunta doon kasi nga sabi considered a solo parent yung pinag-iwanan namin ng mga anak namin bilang isang OFW, nandito kami sa ibang bansa. Klaro yung video. Tapos nung pagdating doon, ang sabi, bawal makaklaim as solo parent yung OFW, yung nanay, yung tatay, etc. Eh para kanino ba talaga yan? Ang hirap nyo, ha? Kami mga OFW, hindi naman sa nagmamataas kami. Mas malaki yung ambag namin kada buwan sa gobyerno sa Pilipinas.
Yung mga remittance namin buwan-buwan, mas malaki yung nakukuha ninyong tax. Mas malaki yung nananakaw ninyo. Tapos pag ayuda para sa mga OFW, ayaw nyo ibigay kasi OFW kami. Ano kami dito? Namumulot kami ng pera. Ano kami dito? Mayaman kami. Kaya hindi kami bibigyan ng ayuda. Kahit pa 1,000 o 500 lang yun kada buwan, okay na yun. Tatanggapin namin yun. Kaysa naman nakawin nyo lang at ipapakain nyo lang sa mga buhaya dyan. Di ba? Nakakaluka kayo Pag OFW lang ayuda, kahit para sa amin ayaw ibigay. Kasi OFW, mayaman kami dito, mayaman. Kaya nga hindi kami nakauwi ng Pinas agad-agad kasi hirap dito, di ba? Kasi kailangan namin magtipid para may maipadala, para may tax kami, at para may manakaw kayo dyan. Tapos hindi nyo na lang kami bigyan, kahit piso-piso man lang. Diba? Hoy, mahiya naman kayo, ay! Pinapaasan nyo na naman kaming OFW. Klaro-klaro yung video. Kayo mga OFW, considered yung pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo doon sa Pilipinas as solo parent. Pumunta lang kayo sa mga lungsod niyo, sa municipality ninyo, sa LGU, tapos sa MSWD, sa social worker, magtanong kayo doon kung ano yung mga requirements. Tapos nung pumunta doon, nagtanong, ang sagot, bawal yung OFW. Anak kayo ng tipaklong. Ayusin nyo naman yung mga pinapaliwanag nyo. Gumagawa kayo ng fake news para sa amin. Umaasa kami na kahit papano may piso. Diba? Kahit magkano yung tatanggapin namin yun bilang isang OFW. Kasi okay na yan kahit papano. Nakakatulong yun. Diba? Compared naman sa nanakaw yung tax buwan-buwan. Ang daming nagpapadala buwan-buwan. Ang laki ng tax na nakukuha ng gobyerno sa mga OFW buwan-buwan. Tapos pag ayuda, bawal kami kasi OFW kami. Kami nga yung pinakaunang source of income, di ba? Hoy, mahiya naman kayo. Pag nagsabi kayo dyan, pag nagsabi kayo, especially itong uwa, paasa kayo pag nagsabi kayo, ayusin yung paliwanag nyo. Huwag yung ganun, di ba? Pinapaasan nyo kami. Pagdating doon, sabi bawal OFW. Bakit mayaman kami? Bakit nagpupulot kami ng pera dito? Humiga kami ng pera? Hoy, kailangan namin magkuskos na inodoro bago kami magkapera. Kaya kami nandito kasi walang trabahong matino dyan sa Pilipinas. Ang liit ng sahod. Diba? Tapos pag may ayuda, wala kami. Wala kami. Wala kami. Wala talaga kami. Bawal kaming bigyan. Ano kami, mayaman?